Magnitude 7.4 na malakas na lindol sa Taiwan na itala kaninang umaga. At patuloy na malinsangan sa buong bansa. Patuloy pa rin ngayon at patuloy pa rin ang tuyot na area dito sa may bahagi ng northeastern Luzon, dulot pa rin ng high pressure area. Pero magiging partly cloudy ang bahagi ng Southern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao. Asahan ng mga maliliitang kalat-kalat na pag-ulan. At tsunami, walang dapat ikabahala. Ipapaliwanag ko kung bakit. At unsettled geomagnetic field, umiiral ngayong araw pero asahan pa rin ang patuloy na forecast ng hanggang G1 geomagnetic storm sa loob ng 24 oras. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, April 3, 2024. Ang oras nating boss may umaga ay alas 11:07 na ng umaga. Patuloy pa rin tayo makakaranas ng maalisangang panahon lalo na sa bahagi ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon at ilang bahagi sa kalurang bahagi ng bansa. Patuloy pa rin tayo makakairal ng easterlies at kasabay na rin ng napakatuyot o drier na portion di sa may bandang hilagang silangan ng Luzon, dulot nga po ng ating high pressure area, na ridge high pressure area na tinatawag ni Pag-asa. At sa ating current conditions, ay overcast po tayo sa NCR at gloomy na may haze po. So kung titingnan sa labas, kung bakit haze, makikita ninyo na halos hazy po ang paligid natin dahil po sa alanganin na temperatura at humidity ngayong umaga. At since yung ating dew point ay nasa 24.6 degrees Celsius, kaya nakakaranas tayo ng medyo haze na himpapawarin. Pero asahan pa rin na mga mataas na forecast na temperatura hanggang bukas pa rin po yan ng Thursday base sa ating 3-day storm prediction on forecast prediction na magiging klaro pa rin daw at partially cloudy ang ating maghapon at maglalaro sa 36 to 37 degrees Celsius ang magiging temperatura o air temperature natin ngayong araw. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 6:03 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon, napakataas at pinakamataas pong naitala sa amin sa loob ng 3 buwan na naungusan pa na nasa 36.9 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:28 PM ang naitala sa amin sa Caloocan. So lumalabas, pinakamataas na po ito sa loob ng 3 buwan from January to April o to March 2024 na po. So, pinakamataas sa, ayan o, nasa station high, dyan po nag-i-indicate po yan. Kapag ka nauungusan niya yung mga naunang pinakamataas na temperatura. So, ibig sabihin lamang yan ay ang highest temperature namin at 36.9. Ibig sabihin, grabe po ang aming heat index din. Pero nasa 44.4 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. So, ibig sabihin lamang kung itatabi natin sa weather station si Pag-asa kahapon, although na-post ko na po ito kahapon po ng bandang alas 5 pasado. Ulitin lang natin ngayon na ang naitalang heat index mula sa mga weather station si Pag-asa kahapon, nangunguna po ang Gian Eastern Samar na nasa 46 degrees Celsius ang highest temperature sa kanila. Pangalawa lamang ang Katarman Northern Samar at ang Cotabato sa Maguindanao na parehong may tig 42 degrees Celsius. And the rest, mas below na po na nasa extreme na lamang at hindi umabot ng danger. So lumalabas po, pumapangalawa po kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index since kahapon. At nangunguna po ang Gian Eastern Samar nga po. Sa PX extremes in past 24 hours, nangunguna San Jose, sa Mindoro pa rin na may pinakamaalinsangan na temperatura na 37.3 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, sa lowest temperature ay nasa 15.8 degrees Celsius naman ang pinaka-lowest temperature sa bansa. Sa Inulan naman, kung sisilipin natin, ay halos walang masyadong malakas na pag-ulan kaya ng ating analysis kahapon ay expected na maliliitan lamang na mga kalat-kalat na pag-ulan. Nangunguna lamang ang Legazpi City na nasa may 6 mm lamang ang total rainfall sa kanila. At samantala sa ating space weather status, ay nasa unsettled geomagnetic field po tayo at since nung isang araw na forecast na po natin, asahan natin yan hanggang April 4 po yan at maaaring umextend nga po yun ng April 5, 2024 na maglalaro sa geomagnetic field na 3
na KP index hanggang posibleng mabot ng 4.6 KP index. At may maliit pa rin na tsansa na umabot ng G1 geomagnetic storm nga po. At kung sisilipin natin ay nagkaroon tayo ng alert message na magkakaroon ng onset impact. At posibleng 65 degrees geomagnetic latitude ang magiging epektado pa rin. So asahan pa rin na kapag pumitik ng at least G1 o 4.67 pataas, just in case, hanggang bukas po, ay posible pa rin magkaroon tayo ng mga geomagnetic events at maaring umabot nga po sa active geomagnetic storm. Nakasalukuyan since sa kaninang 8 o'clock AM, nagsimula po ang ating unsettled geomagnetic field at bahagya lamang na nagkaroon ng interruption sa ating magnetosphere na mababa lamang ang kanyang distortion. At least pinakamataas na ang 62.63 nanotesla yung kanyang earthward. At since wala namang masyadong nakatutok na malalakihang sunspots, at napakalit lamang ating daily sunspot number na 35 lamang. So wala masyado tayong concern despite na nagkakaroon tayo ng mga geomagnetic field. At magkakaroon lamang ng mga ilang minor ng mga auroral o geomagnetic o aurora borealis effect sa North at South Pole. So wala tayong masyadong region absorption predictions, mababa at wala masyadong epekto ngayon. At ang ating mga high frequency low band conditions, naglalaro lamang mga between 40 at 80 meters lamang. And the rest, good and fair weather. Fair naman ang signal reception ng mga radio transmissions. Magkaroon man ng mga ilang onset, ay gaya nga po sa alert ay medyo onset condition lamang, medyo fluctuation lang. So may mga induced currents daw ng mga power grid fluctuations na posibleng mangyari pa rin, pero maliliit lamang. At mostly sa Canada and Alaska daw, makikita ang mga auroral borealis effect. So inulit ko hanggang April 5, 2024 ay maaaring magtuloy po ang ating geomagnetic field na posibleng nga po umabot ng G1 geomagnetic storm mula sa 4.0 and the rest ay puro unsettled lamang naglalaro sa 3 to 3.6 ang ating unsettled geomagnetic field. Pero wala tayong inaasahan ng mga solar radiation at radio background dahil mabababa lamang sa 20% ang expectancy. At dahil wala po nga po tayong malawakan, kung sisilipin ninyo sa magnetogram, wala halos at wala masyadong malalawak na mga sunspots area. So wala tayong masyadong maiko-comment na maigi na medyo threat sa Earth. So diretso agad tayo sa ating humidity. Ay makikita natin ang medyo pa-dryer na naman tayo na nasa 66% po ang ating outside humidity at bumababa ito ng 5% since last hour. Medyo mataas pa rin ang atmospheric pressure natin since meron tayong medyo humihina na parte ng high pressure area sa may bahagi ng Metro Manila pero patuloy pa rin yung high pressure ridge dyan sa bahagi ng northeastern Luzon. At extend din yan hanggang bandang southern Luzon pa rin. Patuloy pa rin yung ating surface mapping natin ng ating isobars. Bumababa ito ng slowly since last hour. Samantala, nasa moderate pala ang Taal volcano. So sisilipin natin since mababa lang din o nasa moderate ang kanyang thermal anomaly at 21 megawatts yung kanyang variable radiated power. Makikita natin sa MODIS na medyo mayroong magmatic intrusion na naman kay Taal volcano. Thank you. At makikita natin na tumataas ang kanyang temperatura pero yung kanyang CIMMS o yung fire hazard ay manatili namang walang indikasyon sa ngayon. Sisilipin natin yung live CCTV mula sa Taal mismo. Offline po si Katayemi, so wala po tayong real-time na live CCTV. However, malinaw naman sa ating thermal imagery mula kay Taal, medyo may mga tumataas na temperatura sa pinakabunganga nito. Kung synopsis man lang ang pag-usapan, kung sisilipin natin sa huling latest report ni PBOX para sa April 3, pero kahapon nito na itala ay mayroong 3 volcanic earthquakes daw at mayroong one volcanic tremor na tumagal ng 2 minutes yung haba nito. So ibig sabihin lamang nagkakaroon ng bahagyang paggalaw na naman sa pinaka-chamber. Malamang dahil na rin sa mga ilang pagyanig sa may bahagi ng dito sa may bandang Batangas o bandang Mindoro area. Since mga nakaraan, nagkaroon tayo ng mga ilang pagyanig. At so far, yung SO2 emission since April 2, 2024 ay nagkaroon tayo ng recorded of 8,813 tons a day
na SO2 emission. So sa mga kabatang natin sa malapit dyan sa Taal Lake ay obserbahan na lamang po dahil nagkaroon po ng 3 volcanic earthquakes at 1 volcanic tremor. So take note nyo na lamang sa mga kabatang natin na sa paligid, kung may mga drones kayo, pakisilipin niyo po kung magkakaroon ng ilang anomaly. Pero since moderate lamang yung kanyang variable radiated power, na nasa moderate, medyo bantay-bantay na lamang po natin. Since kagabi pa po na nagkakaroon ng mataas na 15 to 21 megawatts na kanyang variable radiated power. Samantala sa ating high tide and low tide status, medyo low tide pa po tayo and may 3 hours and 39 minutes pa po to maximum high tide. So pa high tide pa lamang po. At exact 3:45 PM po ito oras natin sa Pilipinas na inaasahan na magkakaroon ng high tide. Gaano ba ito kataas? Well, aabutin daw ng 1 meters mamayang 3:45 PM ang inaasahang maximum high tide. So sa ngayon, medyo layo-layo po muna kayo. Mga bandang alas 2 na po kayo medyo lumapit dyan sa Pipangpang dahil medyo mababaw pa po ngayon kasalukuyan ang level dyan sa karagatan ng Manila Bay. Mga bandang tanghali siguro kayo lumapit-lapit na lamang o mga bandang alas 2 nga po ng hapon bago mag alas 3 na dito ay siguradong mataas na po ang level ng tubig na nasa 0.8 to 1 meters ang taas ng ating dagat dyan sa Pangpang ng Manila Bay. So expected hanggang 1 meters po itataas, pero mamayang hapon ay kumari yung mga malilit nating chikiting, iwasan na pong maligo po mga ganyang oras dahil napakalalim po ng 1 meter ang idadagdag sa lalim ng karagatan dyan. Nasa moderate pa rin ang ating air quality na nasa 57 ang ating index o air concentration of 14.90 micrograms per cubic meter, in particular 2.5. So magmas pa rin po tayo mga folks dahil despite na may haziness tayo, kaya medyo magmamas pa rin po tayo, medyo hazy po ang ating paligid mga folks. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:49 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:08 PM. Ang ating namang 38% illuminated na lamang na waning crescent na liwanag ng buwan ay sisikat naman ito kaninang 2:07 AM at inasang lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 12:38 PM na. So kung titingnan natin, palubog pa lamang yung haring araw. So ngayong tanghali ay palubog pa lamang po ito. So mga 12:38 PM po ngayong hapon, ito lulubog mga folks. Hindi pala bukas na madaling araw. So palubog pa lamang to. Exactly, ang elevation pa lang ng ating moon elevation ay 6 degrees na lamang po. So medyo palubog pa lamang po. So exact 2:38 PM pa po at kaninang madaling araw po ito sumikat ng 2:07 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules, April 3 at inaasahang hanggang bukas ng Huwebes ay magiging maliwalas po ang ating papuwid. Klaro po ang ating papuwid halos ngayong umaga at buong maghapon. Magiging partly cloudy na lamang sa hapon siguro at bukas ng Huwebes ay nasa magiging partly cloudy lang daw ang inaasahan. Pero ang forecast na highest and lowest temperature expected, maglalaro pa rin sa 36 to 37 degrees Celsius. Take note yan mga folks. And lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo since ngayon tanghali na po, eksakto alas 12 pasado na po, 12:09 PM na po, ay makikita natin ay hanggang itong maghapon ay magkakaroon ng unti-unting kaulapan sa silangang bahagi ng Mindanao dahil nga po dito sa may cluster na nauna nating binantayin na supposed to be magiging si 94W. Pero naging shallow na lamang at naging trough na lamang na mga kaulapan nito. Expected po na magkakaroon ng heavy rain potential. At makikita natin uunahin na magkakaroon ng mga pag-ulan. Siguro kung hindi mamayang gabi o madaling araw, aabutin ng mga pag-ulan ang bahagi ng Davao Region at Eastern Mindanao area. Pero sa ngayon ay patuloy tayo makakaranas ng tuyo. Maalinsangan ang buong maghapon natin mga folks, lalo na sa bahagi ng buong Luzon, Southern Luzon at Visayas at Mindoro pa. So hindi natin isa-isahin yan mga folks dahil makita naman na wala tayong masyadong kaulapan kung sisilipin natin sa infrared VRM. Napakanipis lamang at dahil sa epekto ng high pressure area o ridge ng high pressure area dito na nag-emulate dito. Kaya napakaklaro po ng ating himpapawid. Halos blue sky. Kasi nga po ay napaka-klaro at mataas ang ating atmospheric pressure sa area na yan. So asahan po ang mas maalinsangan at mas mataas
ang magiging heat index natin itong maghapon, na malamang maglalaro na naman sa 44 to 47 degrees Celsius. So mula din sa bahagi ng Southern Visayas at bandang Northern Mindanao, magiging partly cloudy lamang ang iiral. Maninipisan lamang, so napakaliit ang tsansa ng isolated rain showers. Pumasok man ang 15%, typically light rain showers lamang at sandalian lamang itong uulan. So malamang ay gusto ng ating mga kababayan, just in case na nakikita nila nitong cluster ng kaulapan na lalapit sa may bandang Southern Mindanao area, ay maganda na po yan dahil mataas po ang water vapor na humihigit sa 50 mm ang water vapor na dala nito. So kung magpapang-abot ito, kung hindi mga bandang hapon po o gabi na magpapang-abot sa may Southern Mindanao, sa may bandang Davao Region, ay medyo maganda-ganda na rin at uulanin kayo dyan. Kung hindi man mga bandang gabi o bukas ng madaling araw, aabutin kayo ng cluster ng kaulapan na to, just in case mag-succeed, ay asahan ninyo na heavy rain showers ang mararamdaman nito. Scattered po ito, moderate and heavy rain showers, pero expected din na maaaring konti na lamang ang magiging heavy rain showers o sandalian lamang oras na lumapit na ito ng eastern o southern part ng Mindanao. So halos patuloy ang maghapon natin na magiging malinsangan sa buong Davao Region, Sorsogen, at Zamboanga Peninsula and the rest ng Surigao at Caraga, magiging maaraw at maalinsangan pa rin ang ating maghapon mga folks. Unti-unti na lamang magkakaroon ng partly cloudy to mostly cloudy, siguro mga bandang hapon o gabi na nga lang po, oras na makalapit na po itong cluster na to na supposed to be yung remnants ng Invest na C94W nung isang araw na na-dissolve din kaagad kahapon. So, maglapit man yan, mga bandang gabi na siguro o bukas na ng madaling araw, depende sa magiging movement ng wind shear palapit dito. So, medyo suswerte ng mga taga Mindanao o bandang Davao Region kung uulanin sila, pero medyo mainit pa rin ang ating maghapon sa buong bahagi ng Luzon, Southern Luzon at buong bahagi ng Visayas. Hindi na natin isa-isahin yan. Magkaroon man ng mga pag-ulan sa hapon, typically, very light rain showers lamang ang iiral mga folks. So wala tayong masyado magiging komento o forecast dahil ang forecast ng buong bansa ay halos 14% chance lamang ang tsansa na uulanin at light rain showers pa. Dahil napakababa po at napakatuyot po ng ating himpapuwit, kitang-kita naman sa ating water vapor map. So sa Unlad Lindol, mula kanina nakapagtala kami ng na-detect ng aking seismometer at nauna ko itong na-report kaninang mga 8:59 o 7:59 rather kanina na nagkaroon ng magnitude 7.4 na malakas na lindol dyan sa bahagi po ng east ng Xiaoping Township of coast ng Taiwan. Sa mga international kasi nakalagay lang Taiwan lang hindi naka-specific. Buti na lang meron tayong advanced mapping na nakikita at na-zoom natin yan gamit ang ating earthquake monitoring at makikita natin at kaya nating makita ng mas malapitan kung hanggang saan po ang inaabot ng epicenter ng lindol at kung zoom natin ng detalye makikita natin nasa east of coast lang po ito ng Xiaoping Township. Ito ang dahilan kung bakit magiging mababa lamang ang napaka-low po na tsansa ng tsunami. Bakit po? Kasi halos dikit po siya sa pinaka-border ng landmass ng Taiwan. At dahil sa medyo border at dikit sa may landmass at yung fault line na namamagitan dyan sa may bandang Xiaoping Township at bandang Hulien ay nagkaroon ng medyo malakas na vibration. At yung transfer ng energy para magkaroon ng malakas na transmission ng tsunami ay naging mababa. Kung sakaling ang epicenter ng lindol ay dito po naganap, yan, malakas-lakas po ang tsunami na ma-generate niyan. Pero dahil nasa halos off coast at napakadikit po sa may Hualien County o sa may Xiaoping Township ng kalupaan, halos nasalo kaagad ng malaking plate na ito ng Xiaoping sa may eastern Taiwan yung malakas na generation ng vibration niya. So, yung outward, yung unang lindol niya na malakas na 7.4, nag-generate ito ng at least 5 meters ng unang swirl ng wave. And then, after niyan, nagkaroon ng multiple bouncing ng mga boundary waves. Nagkaroon kasi siya ng bouncing ng mga boundary waves. So, yung imbis na mag-generate yung 5 meters na wave, ay na kontra
o nahawi kagad dahil po sa may mga bumabangga rito at nagre-reflect na mga ilang multiple ripple. At dahil nagkaroon ng multiple ripple, napigilan po yung supposed to be na mag-widen yung 5 meters na mataas na alon at napigilan agad. So paglapit na dito sa may bandang pinakamalayong off coast ng Taiwan, medyo bumagsak na kagad siya into 0.8 meters at bumaba kagad ng 0.5 meters. So pagtawid niyan mula sa may boundary na offshore ng Taiwan sa may Xiaofeng ay mahihina na po yung wave na na-generate niya. So kung i-zoom out natin yan, yung generation niya ng possible tsunami ay mahina kaagad ang dating. So dito, unang yanig niya 5 meters. Pagdating dito, 0.7 agad, 0.7 meters. And then, bago rito, nag-0.3 na lamang siya. So, ganun po nangyari, kaya inaasahan at confident po ko na mababa lamang o very low lamang ang magiging alon o tsunami na aabot dito sa may bahagi ng Batanes Group of Islands at buong bahagi ng extreme Northern Luzon. So, wag po tayong magpanik at kalmado lang po dahil sinuwerte lang po dahil yung plate na nagba-boundary dito sa may shifting ng plate na tumama sa may bandang Taiwan. Kung titingnan natin ng mas detail, yung pinaka-fault lines, ayan, ito, yung boundary na ito, ayan, yung yellow fault line na yan. Yan. Longitudinal valley point po ang tawag dyan. At dahil halos pagitan ito ng nag-sandwich po yung border ng malaking plate ng kalupaan ng Eastern Taiwan at yung malalim na karagatan dito ay hindi agad nakapag-generate ng napakalakas na tsunami o wave ng dagat. Kaya medyo sinuwerte lang to talaga na hindi nakapag-generate ng malakas na tsunami. So, swerte-swerte lamang yan at natsyempohan lamang na nag-bounce back agad at na-kontra yung mataas na ma-generate sana na ripple. So, nagtaas naman ng tsunami warning ang buong Taiwan at Japan at dahil nga po kampante tayo, asahan ibababa rin kagad nila yung tsunami alert at expected na ganun din sa atin sa Pilipinas. At wala naman tayong expected na susunod yan. Hopefully, wala nang susunod yan na malakas na mga paglindol after nyan. Pero marami-rami na pong aftershocks ang naganap sa Taiwan. Ayan, ang dami na po. Typically, magnitude 5, magnitude 6, magnitude 5.2. So, naglalaro sa magnitude 5.2 hanggang 5.1 ang mga naging pagyanig sa Taiwan, ang mga aftershocks. 5.7, ayan, may 5.7 pa. So, asahan natin na magtutuloy pa po ang swarms ng aftershocks sa Taiwan, mga po. So, sa mga kababayan natin at may kaibigan kasi ako na nagtatrabaho sa Taiwan, ingat na lamang dahil patuloy pa rin na nakakaranas tayo dyan ng mga aftershocks, mga folks. So, kung bibilangin natin, mga ilan na nga po yan, kung gagamitin ko yung nearby earthquakes namin, ay lumalabas 19 earthquakes na po ang total na naitala dyan sa may bahagi ng Taiwan. Kasama na po ang mga aftershocks niyan at yung primary magnitude 7.4 na earthquake. So maliban dyan ay wala naman so far na sumunod na malalakas na paglindol sa Taiwan at pero yung tuloy-tuloy na aftershocks expected pa rin ngayong maghapon, mga folks, ha. At base sa aking seismometer, bago naganap ang magnitude 7.4, ay medyo mayroong gumagalaw na tectonic plates dito sa ilalim ng kalupaan. Hindi ko nga lang ma-determine kung ano yan. Malamang ang teorya ko, maaaring ito yung plates na nagalaw na rin o gumalaw na rin sa may bandang Taiwan, kaya nagkaroon na siya ng malakas na paglindol. Dahil umabot na po sa pinaka-maximum peak yung pagtulak ng subduction plates niya rito. Kung titingnan natin yung mga fault lines, ayan. So, nagkaroon na ng maximum peak na nagdudugtong po sa may bahagi ng Manila Plate. Ayan, o. At extreme Luzon Plate. Siguro, nag-maximum peak siya na taon lang na yung high pressure niya sa subduction plates ay nandito sa bahagi nga po ng Eastern Taiwan. Kaya biglang nag-release ng malakas na energy na nagdulot po ng malakas na magnitude 7.4. So, teorya ko yan bago po naganap ang magnitude 7.4 na lindol. Samantala, sa Pilipinas naman ay since 12 a.m. ay wala naman tayong namataan na magnitude 4.0 pataas so far. At kung sisilipin naman natin ay medyo kokonti pa lang ang naitalang paglindol sa atin sa Pilipinas ayon sa data feed ni PBox.
At kung titingnan natin ang bagong historical earthquakes natin for the month of March, ay asahan na konti pa lamang po ang total earthquakes natin ngayong March. Ayan, konti pa lamang. Ay, nitong April pala, sorry. Ngayong April. Yan, konti pa lamang. So, total earthquakes pa lang natin, 69 pa lamang. Magnitude 2.0 dito ay 64. At meron na kagad tayong 4 na magnitude 0.40 pataas at isang magnitude 5.0. Saan ba yung location na yan? Ito ay nasa bandang Lingig o sa northeast ng Lingig sa Surigao del Sur. Nakapagtala tayo ng kauna-unahang magnitude 5 ng bandang 5:16 a.m. unang araw ng April 1, 2024. And the rest naman, after nyan, wala naman tayong naitala ng magnitude 6.0 pataas at 0 rin sa magnitude 7.0 pataas, mga folks. At since wala naman tayong inaasahan na anumang pamumuo ng sama ng panahon sa loob at labas ng ating par, yung ating alon sa silangan naman ay maglalaro pa rin sa 1.25 meters po ang taas. Mula dun sa may eastern ng Southern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao, ay kumari ay bawal po munang pumalaot ang ating mga maliliit na mangingisda dyan. Dahil mataas-taas po ang alon, kasabay po ng bugso ng hangin, dulot po ng hanging silanganan. Ingat na lamang po mga folks. At kung maaari ay mga medium sea crabs na lang muna ang hayaan nating makapaglayag dyan at makapangisda. At sa mga magbi-beach goer, lalo na sa may bandang Siargao, ay kung maaari ay magpa-watch monitoring kayo sa mga lifeguards dyan. Sigurado, dinudumog ngayon ng mga turista ang Siargao dahil malakas po ang alon ngayon dyan at maganda yung magiging flow ng wave, yung swelling ng wave dyan. Ingat na lamang sa mga kababayan natin. At kung maaari ay magkakagrupo sana kayo para maligo sa karagatan para iwas po sa disgrasya dahil mataas po ang mga pag-alon dyan maghapon. At wala nga po tayo magiging komento sa ating mga computer models dahil nga po nagaya na ating sinasabi ay nag-dissolve po si 94W at wala po tayong asahan na pong may pamumuo ng sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, April 3, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, April 3, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga real-time events lalo na sa amin sa Caloocan gamit ang weather station at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies.
Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.